po kami na ito po'y aming maunawaan at maipamuhay. Maraming salamat po sa buhay ni Pastor Manuel, ang buong pamilya, at lahat po ng mga kapatiran na nagtataguyod ng inyong pong gawain sa LBBC Milan, Italy. Pagpalain niyo po ang aming guguguling sandali sa inyong mga salita sapagkat ito po'y aming dalangin in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Maraming salamat po. Pwede na po tayong makaupo. At hindi ko na po na-send yung ating outline sa ating pong mga technical po dyan para may mga outline po kayong makikita. Pero anyway, ito po yung napakasimple lamang po naman na outline. So, bago po natin tunghayan ang Matthew chapter 7 verse 6, basahin ko rin po sa inyo ang Matthew 13. Matthew 13, 44 to 46. Matthew 13, 44 to 46. Ano po ang sabi ng Word of God? Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field. Matthew 13 po. Matthew 13, 44 to 46. The which when a man had found, he hideth, and for joy thereof goeth, and selleth all that he hath, and buyeth that field. Yan, verse 45. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Ayan, so pinag-usapan ko dito mga minamahal ay ang pamagat po ng ating mensahe ay the worthiness, the ministry of the Lord Jesus Christ. The worthiness of the ministry of the Lord Jesus Christ. Gaano po kahalaga ang gawain ng Panginoon? Gaano po kahalaga ang ministry ng Landmark Bible Baptist Church Milan, Italy. Gayon din po dito sa Cabanatuan City. Ano po ang sabi sa Matthew 7? Ito may pagkaparabol po. Sinabi po ng Panginoon sa Matthew 7 verse 6, huwag ninyong ibigay mga banal na bagay sa mga aso, maging ang mga perlas sa mga pusalian ng mga babuyan, na ito ay kanilang tapak-tapakan, at ang mga aso na ito ay balikan kayo, at kayo ay binanggit ko ito, rend you or lapain. So yun daw pong ministry ay parang mahalagang perlas, napakabanal, napakahalaga. Huwag daw po natin basa-basa ito, pababayaan. And then Matthew 13 at po dito sa verse 44. Ngayon muli ang kaharian ng Diyos ay gaya ng kayamanan na nakabaon sa isang bukilit. Nung ito'y natagpuan ng mayaman, ito'y natagpuan ng isang lalaki, ay kaya itong itinago at sa kanyang alakang dinilipa. Humayo at binili ang lupain. So, ganun po pala ang gawain ni Lord, no? Binili po niya yung lupa sapagkat nandun yung kayamanan. Verse 45, muli ang kaharian ng langit ay gaya ng isang mangangalakal na nakakita ng magagandang mga perlas, na nung kanya itong nakita ang isa, perlas ng dakilang halaga, ay humayo at ipinagbili ang lahat upang mabili ito. Napakaganda pong mga ilustrasyon na tayo po ay naglilingkod sa napaka-worthy, karapat-dapat na gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Kagaya nga po ng ating atleta, no? Sino po sa inyong nanood ng Olympics, di ba? Ang lahat ng ating mga atleta
ay ibinigay ang kanilang makakaya upang matamo yung pong gold medal. Salamat, meron tayong 2 bronze medal, no? Sa boxing. At puro babae pa po lumaban. Salamat, meron po tayong golden boy na si Carlos Yulo sa gymnastics na nagtamo po ng 2 ginto. Amen? Amen. At talaga namang nagkamal ng limpak-limpak na salapi. Sana all. So siya po ay nagkaroon ng condominium na 32 million ang halaga. Sana all. At lahat ng kakainan, halos na restaurant ay walang bayad. Grabe po. Sana all. At siya po ay kakain, ano pa po ba? Siya po ay mag-endorse pa ng mga commercial. Grabe po, no? Bakit po? Kasi talagang nagpakamatay eh. Para po sa Olympic medal, para po sa bayan. Pero mga minamahal, yung kung kanyang nakitang nakuhang medalyang ginto, hanggang lupa lamang po yan. Amen. No? Tayo po na mga naglilingkod sa Panginoon ay higit pa po madadala natin sa langit lahat ng ating ipinaglingkod sa gawain ng Panginoon. Kaya kung ang ministry po ay worthy, the worthiness of the ministry of Jesus Christ, number 1 sa ating unang point, it is worth believing. Kung napakahalaga po ng gawain ng Diyos, ng salita ng Diyos, ng ebanghelyo ng Panginoon, the ministry is worth believing. Ito po'y ang ebanghelyo, lalo na po ay salita ng Diyos, lalo po natin itong pagtiwalaan, lalo natin itong basahin, lalo natin itong gawin, lalo po natin itong ibahagi sa iba. It is worth believing. Yan po ang ministry ng Panginoon. Sabi nga sa Acts 16:31, then, ano po sabi roon? And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Acts 2:41, then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them 3,000 souls. So it is worth believing. No, nawang habang tumatagal po ang ating paglilingkod sa gawain ng Panginoon, yung pananampalataya po natin mga kapatid ay lalo tumataas, nag-a-upgrade, lumalakas, tumatatag. Amen? Number 2, it is worth believing, it is worth living. Yan po ang worthiness of the gospel and the ministry of the Lord Jesus Christ. Worth living, no? Ang ebanghelyo, ang gawain ng Panginoon ay ating, ano po, karapat-dapat na ating ipabuhay ang salita ng Diyos. No? Yung ministry ay ipabuhay po natin, lalo po pag nangangaral si Pastor Manuel ng Word of God, nagtuturo ng Sunday Bible School, nag-share ng gospel, ito po hindi lamang po dapat yung memory verse natin to, ipamuhay po natin ito. It is worth living. It is worth believing. It is worth living. Ipamuhay daw po natin ito, mga kapatid. Amen? Amen. Ayan, number 3. It is worth believing. It is worth living. Kagaya nga po ng sinabi ni Apostle Paul, Philippians 1:21, for to me, to live is Christ. Yan, And then number 3, it is worth, number 3 na po tayo, supporting. It is worth supporting. Yan, pasensya na po at ang ating pong connection po sa internet ito, napakahina. Bayad naman po tayo ngayong buwan na to. Ewan ko ba, advance pa nga. Ba't napakahina ng signal dito, okay? So medyo malabo po, hindi ko po nakikita yung kagandahan ng mga kababaihan at kapugian ng mga kalalakihan. Medyo blurred. Ayan, So it is worth supporting. Supportahan po natin ang gawain ng Panginoon. Paano po natin susuportahan ang gawain, ang ebanghelyo? By our time, by our talent, by our treasure.
Yan po, no? Time, talent, treasure. Yung ating pong buhay ay suportahan po natin ang gawain ng Panginoon. At kami po'y natutuwa ni Pastor Noel na sa Milan, Italy, marami pong mga kapatiran natin ang suportado ang gawain ng Panginoon. Mga minamahal, napakaganda po. Tayo pong mga taga-Landmark Bible Baptist Church in Italy, ang unang ina-expect ni Lord na susuporta po sa gawain ng Panginoon. Amen? Yan po. Suportahan po natin ang gawain ng Diyos. It is worth believing. It is worth ano yung number 2? Living. It is worth supporting. Yan po ang gospel ng Panginoon. Yan po ang ministry of the gospel. No? And then number 4, it is worth preaching. It is worth preaching. Sabi po sa 2 Timothy, no? I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick, who shall judge the quick. And then sabi po sa verse 1, and the dead at his appearing and his kingdom. 2 Timothy 4 verse 1. 2 Timothy 4 verse 1. Ano po yan? Preach the word, be instant in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. It is worth preaching. Yan po pala ang the ministry of the gospel of Jesus Christ. Its worthiness. Napakahalaga. Ipangaral natin. Ipabuhay natin. Suportahan natin. Pagtiwalaan natin. No? At atin pong ipangaral. Ibahagi sa iba. Magdala po tayo ng mga tracts. Babasahin. At syempre ang ating buhay. Tayo po ang talagang buhay na babasahin. Amen. Na binabasa ng mga tao ang ating pong buhay at patotoo. Kaya kayo pong mag-asawa, pagbutihin ninyo yung pagpapamilya, kayo pong mga magpulang, palakihin nyo inyong anak sa kalooban at lumaki sila sa gawain ng Panginoon, sa salita ng Diyos. Kayo mga nag-aaral, pagbutihin nyo, pag-aaral, gawin nyo yan para kay Lord. Amen? Amen. Tayo po ay ibahagi natin ang Word of God, Word preaching. No? And then, ang lima na po tayo, the ministry of the gospel of Jesus Christ is worth believing, worth living, worth supporting, worth preaching. It is worth contending. Worth contending. Ang salita ni Lord ay dapat aninindigan po tayo. Amen. No? Jude verse 3. Jude verse 3. Dito po tayo sa aklat ni Judas. Hindi po yung Judas Iscariot. Ito po yung Jude Thaddeus. Ano po sabi sa verse 3? Beloved, when I give all diligence to write unto you the common salvation, it was needful for me to write unto you and to exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. The worthiness of the gospel ministry, the ministry of the gospel of Jesus Christ, it is worth contending. Sabihin niyo po, contending. Ayan, manindigan daw po tayo. No? Manindigan po tayo sa gawain ng Panginoon, sa salita ng Diyos, sa pagiging Bible, sa pagiging Baptist. Meron po kayong asawa na hindi pa Baptist, manindigan po kayo, akayin niyo po sila sa pagiging Bible Baptist. Sila'y masave. No? Naalala niyo po yung kwento tungkol sa isang pare, sa isang born again, ano ba yun? Pastor, at sa isang Baptist pastor. I'm sorry, hindi pala born again. Buddhist. Sila po ay nasa tuktok ng building. Sila po ay magpapatihulog. Ang sino man daw pong hindi mamamatay, yun ang totoo.
So yung pong pare ay siya po unang tumalon, nagdasal po ng rosaryo, tinawag po yung lahat ng mga Diyos-Diyosan, si San Pedro, si San Labrador, si San Emperador, lahat na po tinawag. Pagdating po sa semento, ang taas po ng building, patay. Nanindigan yung pare sa pagiging Katoliko, no? Sumunod po yung Buddhist monk. Tumalong po siya. At nung siya ay pabulusok na po sa baba, nanalangin po, Buddha, Buddha, Buddha. Alam niyo po, yung Buddhist monk ay lumutang po. Lumutang po, dahan-dahan. Nakatungtong sa lupa. Nabuhay! Sumunod po yung Baptist pastor. Tumalong po. Talagang nanalangin, nag-memory verse. Malapit na po siyang bumagsak sa lupa. Alam niyo po yung sabi ng Baptist pastor? Buddha, Buddha, Buddha. Yung po kwento lang po yan, ano? Pero dapat maninindigan po tayo. Amen? Kung ikaw ay Baptist, huwag ka nang mapunta sa iglesia. Huwag ka nang mapunta sa kung ano-anong mga relihiyon. O sa dati natin kinagisnan. Baptist na po tayo. Amen. Alam niyo po ba na sa Baptist Church dito sa Pilipinas, tayo po ang pinakamatagal sapagkat nagsimula po ang Baptist na madala po dito ang Ebanghelyo 19th century 1900 dito po sa Bisaya. Kaya 124 years na po ang Ebanghelyo dito sa Pilipinas po, no? Kaya let us be proud as a Bible. Let us be proud as a child of God. Let us be proud as a Baptist. Amen? So tayo po ay manindigan. No? Kapag binabawalan ka ng mister mo mag-church, mag-pray ka, mag-pray ka ng malalim sa Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang aking mister. Pag nagpaalam ako, pumayag na po siya. No? So, ganun po yan. At kapag talagang nagalit, hindi pumayag, di wag kang tumalo. No? Pero pag nakita po ni mister mo o ni misis mo na nabibigatan ng loob mo, hihipuin ni Lord yan. Siya pa mismo magsasabi, no? Sige honey, dumalo ka na nga. At sasama na rin ako sa iyo. Amen? Amen. O manindigan po tayo. Ako po ay batang-batang Kristiyano. Binata pa po ako. Ayaw ng tatay ko ako'y dumadalo. Pero salamat, isang araw nakita niya na maraming nagbago sa akin. At marahil sa inyo rin pong buhay, maraming nagbago. Sabi niya, totoo talaga itong pinupuntahan ng anak ko. Kaya pinapayagan niya na po. Minsan nga sinabi niya ako, anak, madali ka, baka balik ka. Kami na bahala rito sa bahay. Nakakatuwa po yung ganyan. No? At nung ako nga po yung nag-graduate sa Bible College, yung tatay ko ay bisita ko doon po sa graduation. Imagine. Amen. Kaya at tayo din po ay may mga patotoo na tayo ay naninindigan sa Panginoon. And then number 6. Kaya napakabilis po natin. Ano? Number 6, parang naaamoy ko na po yung mga ulam nyo dyan. Bilisan po natin. So kung gaano po kahalaga ang gospel ministry ng ating Panginoon Kristo, it is worth believing, it is worth living, it is worth supporting, it is worth preaching, it is worth contending. Number 6, it is worth dying. It is worth dying. Philippians 1:21. Ano po sabi ng Word of God? For to me, to live is Christ, and to die is gain. Kung hindi pa po babalik ang Panginoon, kukunin na ang ating buhay. Nawa mga minamahal, natagpuan tayo ng Panginoon. Datnan tayo ng kamatayan na nasa gawain ng ating Panginoon. Tayo ay nasa kalooban niya. Tayo ay nagpupursigi na maging tapat sa gawain ng Panginoon. So, para alam niyo mga minamahal, kanina binanggit ko po yung mga Olympians natin, no? Marami sila ng mga na-achieve na mga gold medals,
sila ay sila ay kilala sa kanilang mga naabot na medals, no? At ang ating nga daw kung bansa ay number 1 na sa Southeast Asia. At alam natin, yan po mga achievement na yan, panlupa lang po yan, amen? Amen. Pero yung kung ating pinaglingkod sa Panginoon, madadala natin sa langit at sa lupa, sabi ng Biblia, pagpapalain tayo ni Lord. Ito po yung magpapala na hindi mabibili ng salapi. Sabi nga sa Hebrews 6:10, ano po sabi doon? For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have shown unto the saints and do minister. No? So lahat daw po ng ating pinaglingkod sa Panginoon ay kanyang gagantimpalaan. Kaya mga minamahal, patuloy po na pahalagahan natin ang ebanghelyo at gawain ng Panginoon sa ating buhay, sa ating pamilya, at sa gawain po sa Landmark Bible Baptist Church, Milan, Italy. Kanina nabasa natin yung parabol. Ito'y gaya ng perlas na talagang minahal at pinahalagahan ng lalaki, ng mama. Gaya ng isang kayamanang nakatanim sa isang lupain na binili po ng mayaman yung ng lalaki yung lupa, no? Dahil nandun po yung kayamanan. At gaya ng perlas na hindi natin dapat pababayaan, no? Na ito'y napapabayaan, no? Ito po'y ating itapuyon. Kaya mga minamahal, ngayon narinig po natin ang mensahe ito, tayo'y mahamon, tayo'y mabago, tayo'y matuto, tayo'y mapaalalahanan na ang ginagawa na nating gawain ng Diyos ay hindi pangkaraniwang gawain sa mundo ito. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po ay pumikit. Dakilang Ama, maraming salamat po sa mensahe na aming napag-aralan at narinig. Lord, napakahalaga po ng inyong ebanghelyo. Napakahalaga po ng gospel and the ministry of the Lord Jesus Christ. Kaya Lord, kung paano mo ito pinahalagahan, kami rin po na mga anak mo, kami na mga member ng Landmark Bible Baptist Church, ay lalo naming mahalin, pahalagahan at itaguyod ang gawain mo kung saan mo kami nilagay, Panginoon. Kaya pagpalain niyo po ang mensahe ito at pagpalain niyo rin po ang invitation na isasagawa po ni Pastor Manuel. Sapagkat ito po yung aming dalangin in Jesus Christ's name. Amen. Magpatuloy po tayong nakayuko at nakapikit. Tumayong lahat habang tayo nananalangin. O dakilang Diyos na mahabagin sa lahat, muli po kami ay nagpapasalamat sa mensahe na aming napakinggan ngayong umagang Panginoon, na ang ministry ay katulad ng isang perlas na mahalaga, Panginoon. Hindi dapat masayang, hindi dapat ito yurakan, Panginoon, kundi amin itong mahalin at itaguyod, Panginoon, ang inyo pong mga salita. At minsan pa sa kalagitnaan ng paanyaya, O Diyos, ang mensahe hindi mahirap maunawaan. Ang mensahe nagdadala kung paano natin ipapamuhay ito. At ngayong umaga, sa iyong kinatatayuan, yes, the ministry is worth. Salamat, Panginoon, ako'y inilagay mo sa iglesyang ito upang magamit at pahalagahan ang gawain, Panginoon. Kung ang iyong panalangin, Panginoon, pahahalagahan ko po ang ministry na aking kinalalagyan, Panginoon. Mamahalin po ito katulad ng isang perlas, katulad ng isang ginto. At ganoon din, nakita mo na ito'y mahalaga, ay makita naman din na tayo'y nag-aakay ng mga tao na hindi paligtas. It is worth preaching. Salamat po, Panginoon, na ang gospel ay hindi natatalian. Ito'y
may tuturo ng may kalayaan sa mga tao. Tulungan niyo po ako na ito'y maibahagi, may share, nang sa ngayon ay may maligtas na katulad ko, katulad natin, na magpapatuloy at itataguyod ang gawain ng ating Panginoon. Ganyan ang iyong panalangin. Lord, tulungan mo po ako na mapahalagahan katulad ng isang perlas at ginto ang inyong gawain, Panginoon. Ito'y aking mamahalin. Ito'y aking iingatan. Meron po ba sa ating kalagitnaan? Magtataas ng kamay. Yes, praise the Lord. God bless you. God bless you. Salamat po. Nakikita ka ng Panginoon. Yes, God bless you. Tayo po'y patuloy na manalangin. Dakilang Diyos, muli po. Kami nagpapasalamat at hindi namin matatawaran ang ginawa nyo sa aming buhay na kami inilagay sa gawain na napakahalaga, Panginoon. Ito isang dakilang pribilegyo na kami magamit sa inyong ministry, Panginoon. At pagpalain nyo rin po ang mga kapatiran na nagtaas ng kamay sa pagpapakita na kanilang papahalagahan ang gawain mo, Panginoon. Habang hindi ka pa dumarating, ay matagpuan mo na kami sama-sama na naglilingkod, nagtatapat at pinahalagahan ang ministry, Panginoon. At salamat din po sa tao ninyo pong ginamit, ang aming Pastor Jules Magpanua, ang inyong pagpapala sa kanyang buhay, kalusugan, pamilya, mga anak, ministry, ay aming dalangin na patuloy niyo pong pagpalain din po, Diyos. At minsan pa ang lahat ng ito ay aming hiling at dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi, Amen and Amen. Amen and amen. Opo na po tayo. Maraming salamat po. God bless Pastor Manuel and family. God bless po. Salamat po. Everybody take care. Salamat po, Pastor. God bless you po. Regards kay Ma'am Melinda. Amen. Salamat po. Amen. God bless you, Pastor Jules. Alright, sa ating pong pagpapatuloy ay ating pong